Bago natin umpisahan ang ating susunod na kabanata, ay mag-shoutout po muna tayo sa ating mga lodi. Shoutout kay Michael Kane Perez, Gia de Guzman, Reggie Lasoy, at kay user, salamat sa suporta mga lods. Sa pag-uumpisa ng ating kasunod na kabanata ay sinabihan nito si Long na siya muna ang bahala sa kanilang kalaban gayong kailangan pa nitong maghanda sa kanyang pinaplano, at nilabas na ni Long ang kanyang kapangyarihan at sa isip-isip nito na inaamin nito na kahit ito'y nakakahiya ay sadyang higit na mas malakas ang ating bida kaysa sa kanya, at kahit ganoon ay kailangan muna nitong patagilan pa ang laban, at biglang pumikawala na ito ng isang malawakang apoy sinunog nito ang halimaw na kalaban. Sa pagpapakawala nito ng malakas na apoy ay nagalit ang halimaw at ito'y nanggagalaiti sa galit at sinabing at sumpain kayong mga tao, at papatayin niya ang mga ito at kakainin. Ngunit sa pagsasalita nito ay inatake ni Long ang bunganga nito para ito'y tumigil sa kanyang pagsasalita, at mas lalong nagalit ang halimaw sa ginawa ni Long na pag-atake dito habang ito'y nagsasalita, at sinabihan nito ang ating bida na bilasan niya na dahil batid ni Long na hindi niya na ito kaya pang pigilan. At sumang-ayon ang ating bida sa pagsang-ayon ng ating bida ay namangha ito gayong talagang napakalakas ng binitawan nitong apoy na kapangyarihan at napagtanto ng ating bida na dahil sa kapangyarihan nito kaya ito umangat ng mabilis hanggang sa D rank, at sa isip-isip ng ating bida na higit na makakatulong ito sa kanya kung siya ang gagamit nito dahil napakalawak ng mga atake ng nagagawa nito, at dagdag pa ng ating bida kung paano niya ito magagamitan ng contract skill para magaya ang skill nito. At nagpaalam ang ating bida na hihiramin niya muna ang sandata ng malaking rebulto, at sa kabilang banda habang pinipigilan ni Long ang halimaw, ay nagulat ito sa kanyang narinig dahil nagsalita ang halimaw at sinabing paulit-ulit na lang ang mga ginagawa nitong atake, at sabay pumikawala ito ng isang atake sa pagpakawala nito ng isang atake ay iniwasan ito ni Long at napaisip ito na tama ang sinabi ng ating bida na kahit gamitin pa nito ang kanyang abilidad ay hindi pa rin ito sapat na talunin ang kanilang kalaban, dahil ito'y higit na malakas, at sa ginawang pag-iwas ni Long sa mga atake nito ay lumabas na ito sa apoy, at nagagalit at sinabi ng halimaw na papatayin niya ang mga ito at pipirisuhin niya ang mga katawan nito. At akmang tatama na kay Long ang ginawa nitong atake, ngunit nabigla ang ating bida sa kanyang nakita, at sinabi ng ating bida na hindi niya hahayaan na ito'y mamatay, dahil sa hindi na nito magagaya ang abilidad na apoy ni Long pag ito'y namatay, kaya hinagis ng ating bida ang spear na hiniram nito sa isang rebulto. Sa paghagis ng ating bida sa spear nito ay napansin ito ng halimaw na zombie, at nakita nitong paparating na ito sa kanya at hindi niya na ito magawang ilagan kaya sinangga niya ito. At napaatras ang halimaw palayo, at natuwa si Anya at ang hangal na kulay dilaw ang buhok dahil akala nila ay nataman ang halimaw, at nagulat si Long sa kanyang nasaksihan at hindi ito makapaniwala, dahil sa spear na itinapon nito ay sobrang bigat, at nagawa itong itapon ng ating bida ng mag-isa, kaya namangha ito sa ating bida, at sinabi ng ating bida na hindi pa ito patay dahil nagawa nitong harangan ang kanyang atakeng ginawa, at ito'y nasalag ng halimaw na kalaban. Hawak-hawak ang spear habang pinipigilan pa nito ang spear na inihagis ng ating bida, at nadismaya si Long sa kadahilanang ang huling atake na ginawa ng ating bida ay hindi gumana, at nabigla ang halimaw na zombie, dahil parang may puwersa pa rin ang spear na hawak-hawak nito, at pagkatingin nito sa dulo ng spear ay itinutulak pala ito ng ating bida at nainas ang halimaw sa ating bida. At nagsalita na ang halimaw at sinabi na hindi ito makapaniwala sa lakas ng ating bida gayong ito ay nasa E-rank lamang at nakakapanghinayang dahil may potensyal ito, ngunit isa lang itong ipis kung ikukumpara sa lakas niya na isang C-rank, at dagdag pa nito na sinabi na pupuksain niya ito, at ginagamit na ng C-rank na halimaw ang kanyang buong lakas. At sa paggamit nito ng kanyang buong lakas ay napaatras niya ang ating bida, at maya-maya pa ay tumigil sa pag-atras ang ating bida. At napatanong ito kung bakit nagawa nitong pahintuin ang puwersang ginawa nito, sa kadahilanang tumulong na din pala si Long sa pagkakatulak nito, at sinabi ng ating bida na buti ay dumating na ito, at sagot na sinabi ni Long na pasensya na kung ito'y nahuli dahil nabigla ito at hindi kaagad nakapag-isip na ito'y tumulong. At napagtanto ng halimaw na dumating na din pala ang isang basura na ang alam lang ay ang isang atake, ngunit natuwa ang halimaw sa kadahilanang sabay niyang dudurigan ang dalawa. At sagot na sinabi ni Long na isang atake na lang ang kailangan nila para ito'y tapusin at nilabas na nito ang kanyang kapangyarihan. Sa pagpapalabas nito ng kapangyarihan ay sinabi ni Long sa ating bida na ito'y maghanda na, at binuhos na ni Long ang kanyang kapangyarihan para matulak ang spear na hawak-hawak nila.
at sa pagpapalabas ni Long ng kanyang kapangyarihan ay namuo dito ang malakas na puwersa at natulak nito ang halimaw. Napaatras ang halimaw sa puwersang pinakawalan nito, ngunit napigilan pa rin ito ng halimaw. Nabigla si Long sa kadahilanang may lakas pa rin ito para pigilan ang kanyang ginawa. Maya-maya pa ay nagulat ang halimaw dahil sa biglang nawala ang kamalayan nito, at biglang pumasok sa isip nito ang salitang si Anya ang napaka-cute sa buong, at ginamitan pala ito ni Anya ng kanyang abilidad, kaya nawala ito sa kanyang pag-iisip, at sabay natulak na ng ating bida at ni Long ang spear at tumama ito sa lalamunan ng halimaw at ito'y natalo nila. Sa paggamit ni Anya ng kanyang kapangyarihan ito ay nanghina sa kadahilanang napuwersa ito na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Nagulat ang hangal na nakadilaw ang buhok dahil bigla na lang nanghina si Anya, at dagdag na sinabi ni Anya na nagawang niyang kontrolin ito ng 1 segundo at hindi siya naging isang pabigat. At napaupo si Long dahil napuwersa itong gumamit ng buo nitong kapangyarihan, at namangha ang ating bida dahil natalo nila ito. At inabot ng ating bida ang kanyang kamay dahil may pinaplano itong kopyahin ang kapangyarihan ni Long, at sabay inabot ni Long ang kamay ng ating bida. Sa pag-abot nito sa kamay ng ating bida ay nagawa na nitong kopyahin ang kapangyarihan ni Long. At nakuha na nito ang A-rank na fire ability ni Long, at sa pagtayo ni Long ay sinabi ng ating bida na natapos na ang kanilang problema at gayong natapos na nito ang kalaban ay dapat sabihin na nito ang kanyang buong nalalaman, at sumang-ayon si Long sa sinabi ng ating bida. At ekwento na ni Long ang tungkol sa nakabalabal na halimaw, at ang organisasyon ng mga ito ay tinatawag na disaster, at napaka-misteryoso ng kanilang organisasyon dahil kahit sila ay hindi rin nila batid kung saan ang mga ito nagtatago, at nagulat ang ating bida sa narinig nito, at sabay tinanong nito kung ano ang kanilang layunin, at sa isip-isip ng ating bida na hindi pa nito narinig ang ganitong organisasyon sa nakaraan nitong buhay, at sagot na sinabi ni Long na hindi nito alam ang kanilang layunin ngunit ang pagkakaalam nito ay kumukuha ito ng mga zombies, at sabay dumating na din ang mga kasamahan ni Long na mga napinsalaan, at may isa itong kasama na malubha ang lagay, at dagdag pa na tinanong ng ating bida kung bakit nandito sila sa loob ng ruins, at sagot na sinabi ni Long na isa silang mercenaryo at nandito sila sa isang misyon, at hindi rin nila alam kung tungkol saan ang mga naiutos tungkol sa misyon nila, at sabay tinawag ni Long ang isa nitong kasama. At lumapit ang mataba nitong kasama sa paglapit ng mataba ay inabot ni Long ang Godstone na kanilang nakuha. Sinabi nito na ito ay nakuha nila at dahil sa ang ating bida ang nakapatay sa mga nakalaban nila ay ibibigay niya ang treasure na ito, at nabigla ang babae sa kanyang nalaman na ibibigay niya ito, ngunit natigilan ito sa kadahilanang dagdag na sinabi ni Long na kung hindi dahil sa ating bida ay siguradong namatay na sila. Ngunit tinanggihan ito ng ating bida dahil batid nito na importante ito sa kanila at para makumplito nito ang kanilang misyon. At sa isip-isip ng ating bida na hindi nito inaakala na ganito ito kung tumano ng utang na loob. At sinabi ng ating bida na nakuha niya na ang gusto niyang makuha kaya hindi niya ito kailangan pero may hinihiling ito kay Long, at sabay pinakita nito ang litrato ni Zinyu at sinabi ng ating bida na ito ang kanyang kapatid, at nagkahiwalay sila nito. Kaya napunta ito rito dahil hinahanap niya ito, at dahil sa isa itong mercenaryo ay baka makita nila ito, at sagot na sinabi ni Long na sila na ang bahala na tumulong na maghanap sa kanyang kapatid. At sa kanilang pag-uusap ay biglang umubo ng dugo ang kasama nitong mataba kaya nagmamadali na silang umalis para ito ay gamutan, at sabay nagpaalam na ang mga ito at sinabi ni Long na magbibigay ito ng address para makontak niya ito, at siya na ang baalang kumalap ng impormasyon tungkol sa kanyang kapatid. At sabay inabot na ng hangal na nakadilaw ang buhok si Anya, at dagdag na sinabi ng ating bida na naiintindihan niya ang mga ito gayong importante ang buhay ng kanilang kasamahan, at sa pag-alis nila ay tinanong ng nakadilaw na buhok kung bakit hinayaan lang nila ito, dahil batid nila na may treasure itong nakuha sa palapag na ito, at dagdag pa nito na higit na madami sila, gayong kaya nila itong kalabanan at batid nito na napagod rin ito sa ginawang pakikipaglaban, kaya madali lang sa kanila na talunin ang ating bida. Ngunit sinabi ni Long na kahit nasa magandang kondisyon pa ang kanilang katawan ay hindi nila ito magagawang talunin dahil sa pangyayaring naganap, ay hindi pa nito nilabas ang kalahati ng kanyang lakas. At hindi makapaniwala ang hangal na kulay dilaw ang buhok sa sinabi ni Long sa kadahilanang isa lang itong E-rank, at dagdag pa na sinabi ni Long noong nasa malapit siya sa ating bida ay may nararamdaman itong kakaibang aura, at ang ugali ng ating bida ay hindi akma sa di masukat-sukat na kapangyarihan nito, dahil sa may mabuti itong ugali.
At tinanong ni Anya kung bakit hindi nila tinanggap ang treasure na ibinigay nila gayong nakakapanghinayang. At sagot na sinabi ng ating bida dahil sa parang mabait naman si Long kaya hindi niya na ito tinanggap at kahit tinatago nito ang kanyang pagkakakilanlan ay alam ng ating bida na may dahilan ito kung bakit. At sa kabilang banda habang nag-uusap pa ang kulay dilaw na buhok at si Long ay napatanong ito kay Long, na kung alam nito na ito ay malakas bakit hindi niya ito nirecruit sa kanilang grupo na Skynet, dahil kung pumayag ang ating bida ay makakatanggap sila ng mas mataas na misyon at malaki ang rewards na kanilang makukuha, ngunit sagot na sabi ni Long na hindi pa sa ngayon, dahil delikado na malaman ng ibang tao ang tungkol sa kanilang organisasyon, dahil sa pagnalaman ito ng ating bida o higit pa na mas malakas sa kanila ay maaaring maglagay sa panganib ang kanilang buhay, at sa isip-isip ni Long na napansin din pala nito na siya'y sinusubukan ng ating bida para magamit ang buong lakas nito, at napagtanto ni Long para makuha niya ang tiwala ng ating bida ay kailangan niyang makuha ang impormasyon ng kanyang kapatid, dahil sa gusto ni Long na maging kaibigan ng ating bida. At sa pag-alis ng mga ito ay sinabi na ng ating bida na kailangan na din nilang umalis at tinanong ito ni Anya kung saan sila pupunta, at sinabi ng ating bida na kailangan nilang pumunta para galugarin ang mga lugar na di pa nila napupuntahan at para gamitin ang crystal na hawak-hawak ng ating bida at para lumakas si Anya, at pinuri ng ating bida si Anya dahil sa ginawa nitong pagtulong, at dahil hindi pa nila natuntun kung ano ang gamit ng crystal na hawak-hawak ng ating bida, kaya aalamin nila ito. At sabay sinabi ni Anya na talagang siya ay malakas. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida na kailangan nilang pumunta sa ika-4 na palapag para linisin ito, at sabay sinabi naman ni Anya na gusto nitong maging malakas katulad ng ating bida, at binanggit ni Anya na ang hangal na kulay dilaw na buhok ay walang kwenta, dahil sa wala itong naitulong. At nakarating na ang ating bida at si Anya sa ika-4 na palapag, pagkadating nila ay nagtaka ang mga ito gayong may malaking hukbo ng balute ang nasa kanilang harapan, at batid ng ating bida na ito'y gumagalaw dahil alam nito na may core ito sa loob ng kanilang katawan, at pinalabas na ng ating bida ang apoy na kapangyarihan nito. Nagulat si Anya sa kanyang nakita gayong parang nagniningning na naman ang ating bida, at sabay-sabay na umatake ang mga balute sa ating bida. Sa pag-atake nito ay tumalon ang ating bida para iwasan ang mga ito, at sinubukan ng ating bida na gamitin ang apoy na kapangyarihan nito na mas lalong pabilisin pa ang kilos nito, at napansin din ng ating bida na nagagawa niyang magtagal sa ere habang ginagamit ang apoy na kapangyarihan, at habang kinakalaban ng ating bida ang mga balute ay nagagawa din itong makipaglaban habang ito'y nasa ere, at maiging gamitin ang fire ability pag madami ang kanyang kalaban, at natalo nito ang mga kalaban na nasa kanyang harapan, ngunit may sumusugod na isang balute papunta sa ating bida, sa pagsugod nito ay ginamitan ito ng ating bida ng apoy na kapangyarihan at tumama ang apoy nito sa mukha ng balute at madali lang itong natalo. At dahil sa madami pa ang balute na natitira ay napag-isip-isip ng ating bida na dapat hindi na siya magsasayang pa ng oras at naghanda na ito ng isang malawakang atake, at inipon nito ang apoy na enerhiya. Sa pag-ipon nito ng apoy na enerhiya ay kinontrol niya ang lakas nito sa kadahilanang baka gumuho ang ruins pag napalakas ang apoy na ginamit nito. At pinakawalan niya na ito, sa pagpakawalan ng ating bida ng isang apoy na kapangyarihan ay natalo nito ang mga kalaban at nasunog ang mga balute nito. At namangha ang ating bida gayong napakalakas ng apoy nito na kapangyarihan kaysa Shadow Break, at inutusan nito si Anya na kunin na nito ang mga crystal ngunit mag-ingat ito gayong baka mainit pa ang mga crystal, at sabay sang-ayon ni Anya at sinabi nito na siya naman daw ang magpapakitang gilas. At maya-maya pa ay nagulat ang ating bida sa kadahilanang biglang umiiyak si Anya, at napatanong ang ating bida kung ba't ito umiiyak. At sagot na sinabi ni Anya na nawala ang crystal na ibinigay ng ating bida kaya ito umiiyak, at tinanong ito ng ating bida kung maaaring nalaglag niya ba ito at sagot na sinabi ni Anya na hindi niya ito nalaglag sa kadahilanang nakasipper ito, at napagtanto ng ating bida na baka may kakayahan ito na e-absorb ang crystal, kaya inutusan niya ito na e-absorb ang crystal na hawak-hawak nito, at sinubukan ito ni Anya, at biglang nawala ang crystal na hawak-hawak nito. Biglang nagulat si Anya sa kanyang natuklasan, at sa isip-isip ng ating bida na tama ang hinala niya na kayang e-absorb ni Anya ang mga crystal at sa ganitong paraan ay maaari itong mag-evolve ng mabilis. At sinabihan ng ating bida si Anya na e-absorb na nito ang mga crystal na kanilang nakuha para ito ay mag-evolve na at sabay ginawa ito ni Anya at sa pag-absorb ni Anya sa mga crystal ay namuo ang aura nito at ito'y lumutang sa ere,
Sa paglutang ni Anya sa ere ay tumaas na ang antas nito at ito'y nasa E-rank na. At pinuri ito ng ating bida, dahil sa pag-evolve nito, at sagot na sinabi ni Anya na parang nararamdaman din ito na lumakas siya lalo. At sa isip-isip ng ating bida na nagagalak ito gayong batid ng ating bida na ito'y lalakas pa pagdating ng araw, sa kadahilan ng isa itong S-rank warrior sa nakaraan nitong buhay. At napansin ni Anya ang presensya na nanggagaling sa kabilang pasilyo na may nakakakilabot na enerhiya na nagmula dito, at sinabi ng ating bida na iyon ay ang ikalimang palapag, at patungo na ang ating bida sa ikalimang palapag at nang natunto ng ating bida at ni Anya ang lokasyon ng ikalimang palapag ay napansin ni Anya ang isang kabinet, at sinabi ng ating bida na isa iyang kabaong, at napagtanto ng ating bida baka iyon ang Godstone na kinuha nila Long, at napansin kaagad ng ating bida na may tagabantay ito, dahil sa aura na naramdaman ng ating bida, at habang nakatayo ang dalawa ay nararamdaman ni Anya ang nakakakilabot na presensya, at lumabas na ang halimaw sa kanilang likuran at akmang gagawa na ito ng isang atake, ngunit sinuntok ito ng ating bida, sa pagkasuntok niya dito ay tumilapon ito sa malayo, at sinabi ng ating bida na kailangan nitong linisin ang mga kalat na iniwan nila ni Long, dahil ito ang protector ng Godstone na kinuha nila. At sinabi ng ating bida na hindi nila napansin ang protector na ito sa kadahilan ng kinalaban nila ang mga nakabalabal na zombie, kaya naiwan nila ang kanilang kalat, at bumangon na ang protector sa pagkabagsak nito. Sa pagbangon nito ay namuo ang alikabok sa kanyang pinagbagsakan, at sabay sinubukan ni Anya ang kanyang kapangyarihan para ito'y kontrolin ngunit hindi niya ito magawang kontrolin, at sinabi ng ating bida na ginawa na nito ang kanyang makakaya, kaya ang ating bida na ang bahala, at biglang sumugod na ito sa ating bida. Sa pagsugod nito ay gumawa ito ng isang atake ngunit madali lang itong naiiwasan ng ating bida. Sa pag-iwas ng ating bida ay bigla itong pumakawalan ng isang kidlat na atake at sa pagpakawalan nito ng isang kidlat na atake ay nagulat ang ating bida gayong may kapangyarihan pala ito, at nag-iipon na naman ito ng isang enerhiya. Sa pag-ipon nito ng enerhiya ay ginamit ng ating bida ang Shadow Break nito kasama ang Divorce skill nito, at sa paggamit ng ating bida sa kanyang pinagsamang kapangyarihan ay nabigla ang protector sa kanyang nakita, sa kadahilan ng naging kamay ang anino ng ating bida, at nasa harapan na ito ng halimaw, at akmang dudurogan na ng ating bida ang halimaw, at nahawakan ito ng kanyang Shadow Break sa pagkakahawak nito ay napuksan niya ito, sa kadahilang dalawang pinagsanib na kapangyarihan ang ginamit nito, at biglang nag-notify ang system, at sinabi na napatay nito ang D-rank zombie, at nakatanggap ito ng 2% na lightning fragment. At nabigla si Anya at ang ating bida dahil parang may gumagalaw, at napansin nito na ito pala ay bagay na nasa kanilang harapan, bigla itong umikot at napansin ni Anya ang hugis na kagaya ng badge na hawak nila at dito na magtatapos ang ating kabanata mga Lods. Abangan ulit bukas ang susunod na kabanata, pa-like and subscribe mga Lods, maraming salamat.